Sabi ng iba, mga bata daw dapat palampasin na. Huwag ikulong. Aminin nyo sa sarili nyo, pag merong mga bata na masalita, iniisip nyo ay matured na to mag-isip. Minsan nga kinukompliment nyo pa. Anak mo na yan, ang talino, magaling magsalita, parang matured na mag-isip. Doon puring-puri kayo. Pero pag ito, bata pa yan. Huwag ikulong. Okay lang kayo guys. Andun tayo sa batas na unfair. Kasi nga hindi naman natin ine-expect na darating tayo sa panahon ngayong 2026 na may ganitong issue, ganitong kaso, ganitong gravity ng pangyayari. Kung nag-away lang siguro sila, halimbawa nasugatan, sobrang iyak ng isa tapos tumatawa yung isa or vice versa. Pababawin lang natin para hindi tayo masyadong mahirapan. Okay lang yun, B. Maiintindihan natin yun kasi nasa level naman nila. Pero kapag nakapatay na, hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo, B. At parang meron pang isa. Kapag may mga nakadamay pa, 20, B. 23 lahat ang nakadamay. Nakaperwisyo na. Hindi lang perwisyo, kundi sobrang perwisyo. Gawan nyo naman ang paraan para ma-realize niya na nagkasala siya. Nagkasala sila. Kasi ang kwento nito guys, planado na nilang dalawa. Ang rason nitong isa, nabully daw siya dahil sa gupit niya. Ito namang isa, loner. Yang naka-black guys, nakuha niya yung pinangganon niya sa tita niya. Yung tita mo Totoy, dinamay mo pa. Tas ito naman, yung agency guys na hindi daw po nag-report about sa whereabouts nung ginamit niyang pangganon yung yung nabully daw dahil sa gupit. Yung agency, security agency, nasara. Dahil sa kanya, damay-damay na, di ba? Well, yung pinangganon itong nakaputi sa lolo niya. Ang balita, ninakaw nilang dalawa. Ninakaw niya yung ganon ng tita niya na pulis pa talaga. At ito naman sa lolo niya, yung nakaputi, ninakaw niya. Ang bata-bata niyo pa, makawatan kayo. Basic na to. Siyempre may magsasabi na naman ito. Hindi niyo po kasi alam ang pinagdaraanan nila. In psychology, people are developed by environment, heredity, and personal experiences. Check mo yung tatlo sa heredity ba? Namana ko ba to pagka ganito ko? Mukhang hindi naman. Hindi naman din sila broken family. Environment. Yung nasa paligid mo. Dito sa naka-black na loner daw siya, baka apektado siya sa environment niya. Baka iniisip niya hindi siya bilong. Ito naman daw, dahil nga daw na bully yung gupit niya, unang-una ba't kasi nagpagupit ng ganyan? Ikalawa, yung kwento nyo lang naman yan. Pero kung totoo man, at least nagawan sana ng mas maagang paraan. Halimbawa sa mga teachers, halimbawa lang naman po sa mga teachers. Loner siya, din make an activity na kung saan pwede siya makapag-participate. Pero again, wala po ako sa sitwasyon, halimbawa lang po iyon. Ito naman, kung sa pagpagupit naman or kung nabully ka, ang tanong, totoo ba? Parang hindi naman kasi nakapaniwalang nabubuli pa ang ganito. Parang ikaw yung dating nambubuli, tapos nagkaroon ka ng butas, binalikan ka, nagalit ka. Possible yun guys. Ano pa? Personal experiences, dahil nga mga bata pa sila guys, pwede silang mag-fall sa influence. Halimbawa, ang isa dito, itong nakaitim, naglalaro daw ng gore box. Ito pwede itong influence. Ano nga ba ang gore box? Ito ay isang ultra-violent na first-person sandbox video game kung saan walang permanenteng kwento o layunin, kundi ang gumanon. Ganon at manipulahin ang kapaligiran gamit ang iba't ibang armas. Kilala ang larong ito sa pagkakaroon ng graphic gore effects gaya ng pagkakaputol-putol ng kawan or dismemberment. At makatotohanang pagdanak ng, yan, basahin nyo na. Meron po itong International Age Coalition rating na R18+, na nangangahulugang para lamang ito sa mga nasa 8 gulang. So, since pumasok siya sa influence, possible part din po siya ng personal experience. Kung pag-uusapan natin ng psychology, possible mag-fall po siya sa dalawang aspeto, ang environment and personal experiences. But anyway, yung 15-year-old na suspect po, formal nang sinampahan ng Police Regional Office number 8 ng mga seryosong kasong kriminal sa Tacloban City Prosecutor's Office. Naharap siya sa 3 count ng, Diyos ko, 3 count ng frustrated at marami pang counts ng serious physical injuries. Maaari siyang makasuhan sa korte kapag napatunayang mayroon siyang discernment, kapag alam kung tama o mali ang ginawa niya o ganap na pag-unawa sa kanyang ginawang krimen. At ang 14-year-old naman na suspect, gore box player. Dahil nga po meron tayong batas, ang 15-year-old below ay ligtas.
sa kriminal na pananagutan. Dahil dito, hindi siya pwedeng kasuhan sa korte. Sa halip ay isa sa ilalim siya sa isang mandatory intervention program at rehabilitation sa pamumuno ng mga social workers at lokal na pamahalaan. Ang sabi ko na po kanina, ang nagmamayari po ng pinangganon nung 14-year-old ay ang kanyang tita. Hindi po alam ng kanyang mga magulang ang ginawa niyang karahasan. O nabasa nyo naman, kayo na magbasa niyan. Kasalukuyang sitwasyon, tinanggal na siya sa pwesto, di ba? Ang galing mo. At isinasa ilalim pa sa preventive at restrictive custody habang iniimbestigahan ng National Police Commission or NAPOLCOM ang para sa grave misconduct o grave neglect. Dahil hindi sapat ang kasalukuyang batas para sa criminal liability ng gun owner kapag ninakaw ang baril, nahaharap siya sa kasong malversation ng ari-arian ng gobyerno at mga administrative charges. Sakit sa ulo. Sa pinakamagulang naman ng bata, ayon sa mga chat logs na nakuha ng pulisya, ito na nga sinabi ko, nasabi ko na to kanina pa. Sumasakit ang ulo ko. Pananagutan sa batas, kahit hindi sa kanila ang bang-bang, ang mga magulang ay iniimbestigahan pa rin ng PNP. Diyos ko, may Civil Code of the Philippines papalan. Mayroong presumption of negligence o pananagutang sibil ang mga magulang sa mga pinsalang idinulot ng kanilang minor de edad na anak habang ito ay nasa kanilang pangangalaga. Tama. Masakit mang tanggapin pero iyan po ang katotohanan. Ito rin ang dahilan kung bakit lumikas ang pamilya patungong nasa Luzon na sila, guys. Pero wala naman po yung bata. Ang lolo ng 15-year-old na suspect ay isang dating security guard sa naturang ahensya sa Cebu. Paano naman nakuha yung ganun? Iniwan lang daw, guys, ng lolo ang beng-beng sa kanilang bahay. At dahil dito madaling nakuha at na nakaw ng 15-year-old na suspect ang armas ng hindi napapansin ng pamilya upang gamitin sa krimen. Diyos ko naman. Misteryo sa serial number na tuklasan ni PNP Chief Romel Francisco Marbil mula sa investigasyon ng PNP na bagaman nakarehistro sa Cebu ang ahensya, ang record ng paggamit ng naturang baril ay huling natuntun sa lalawigan ng Bohol, malayo sa Tacloban kung saan naganap ang pamamaril. Ito na, dahil sa kapabayaan naharap ang security agency sa pagbawi ng... Actually, pinasara po ito o pinatigil sa kanilang operasyon. Ang saklap, no? Ito yung 15-year-old, nakapag ng isang beses lang. Wala naman siyang natege, pero nagkaroon siya ng multiple charges. Ayon po yan sa batas. Tapos, ang sabi naman nitong isa, yung nabully daw, ito nakaputi. Ito daw isa, wala daw kaso. Alam naman nila kasi yung kaso-kaso, B. Ang akala nila, hindi talaga sila magkakaroon ng krimen kasi nga mga minor de edad sila. Itong 15 anyos hindi nag-aral. Sabi niya naka-change magazine at nakapagpaputok pa ng at least 34 times. Tas tatlo ha, pero may kinukumpirma pa po kasi tayong isa. Grabe no, nakakagigil kayong dalawa. Yung isa umiiyak-iyak yung nabully dahil sa gupit. Bakit daw siya lang yung makukulong? Hindi naman daw siya nakapatay. Kahit na, gusto nyo yan eh. Alam nyo na yan eh, alam nyo na yung tama at mali. Ito yung tatlong pinangunahan nyo ang buhay eh. Diyos ko, di ba? Kaya marami ang nagsasabi, baka daw pwedeng iswap. Pero para sa akin, wag na. Siyempre, iswap natin yung dalawa. So, ang sasalo ng krimen nila, itong dalawang matitino, wag na. Mas okay na nga maging immortal tong dalawang to eh. Para habang buhay nyo pagdusahan yung kasalanan at mga krimen na nagawa nyo. Pero ang sinasabi ng iba, sana yung buhay daw nitong dalawa, napunta na lang dito sa dalawa with same standing. Pwede.